What's up, KG? May nakita ka bang token na sobrang taas ng kita? Bumili ka? Pero nung ibibenta mo na, hindi ka na makalabas? Hindi bug yan. Hindi malas. Trap yan. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo yung feeling na nag-scan ka ng bagong token tapos biglang may nakita kang chart na pataas ng pataas? Parang, eto na to. Pasok na ako. Mura pa. Konti pa lang holders tapos ang daming hype sa Telegram. So, syempre, papasok ka. Kasi ayaw mong mali. Ang tanong, ilang beses ka nang pumasok dahil sa FOMO? Ano ang honeypot? Ngayon, ito yung hindi sinasabi sa karamihan. Ang honeypot token, hindi siya scam sa simula. Mukha siyang legit, makakabili ka, makikita mo tumataas yung value mo. Pero, pag oras na para magbenta, hindi ka na pinapayagan. Literal, nakulong yung pera mo sa loob. Paano ka nila tinatrap? Step by step. Ganito yung actual flow. Una, gumawa sila ng token. Pangalawa, naglalagay sila ng hype, fake community, fake influencers minsan. Pinapapasok nila yung mga tao. Pero ito yung twist. Sa code mismo ng token, may condition na pwede kang bumili pero hindi ka pwedeng magbenta. Or minsan, pwede kang magbenta pero sobrang taas ng tax like 99%. So technically, nakalabas ka pero wala kang nakuha. Sample, may nakita kang token. 100 pesos lang yung entry mo. Biglang naging 500 pesos. Excited ka. Isipin mo, easy 5x. Pag-click mo ng sell, transaction failed. Or worse, na-approve pero bumalik sa'yo 5 piso. Doon mo marirealize, hindi ka nag-invest, na-trap ka. Bakit marami pa rin nabibiktima? Ito yung real talk. Hindi dahil sa bobo sila, kundi dahil sa greed, FOMO, at kulang sa verification. At ito yung pinakadelikado. Yung feeling na, nauna ako, safe ako, pero sa honeypot, lahat kayo. Exit liquidity. Paano mo malalaman na ganito yung project? Ito yung pinaka-importante. Paano mo maiiwasan? Test small amount, wag all in agad. Gumamit ng honeypot checker tools, hindi perfect pero malaking tulong. Tingnan ng liquidity, kung madaling ma-pull out, red flag. Walang audit, magduda ka na agad. Sobrang hype pero walang substance, classic trap. Honestly, hindi lahat ng low cap token scam. Pero kung hindi mo kayang i-breakdown kung paano kumikita yung project, wala kang business pumasok. Kasi hindi investing ang ginagawa mo, nagsusugal ka. Sa totoo lang, mas okay nang ma-miss yung opportunity kaysa matrap ka sa isa. Kasi ang pera, pwede mong kitain ulit. Pero yung trust mo sa sarili mo, pag nasira yan, mas mahirap ibalik. Sa next na video, ipapakita ko naman yung mas malala pa dito. Yung scam na akala mo kumikita ka, pero ikaw na pala yung ginagamit para mang-scam ng iba. So bago ka pumasok sa kahit anong token, tanungin mo muna yung sarili mo, makakalabas ba ako? Kung hindi mo masagot yan, alam mo na, game on!